Painit na painit ang mga balita. Talagang grabe na po ang ating sitwasyon dyan sa Pilipinas. Kaya naman, kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang drama, at syempre kanya-kanyang budol. Alright, syempre, yung aking sombrero naman, para terno naman yung aking alindog today. Huwag natin kalimutan ang ating sombrero. Yung pinagpahinga muna natin yung ating LED na sombrero. Alright? Kasi naligo ako ngayon. ng langis. Naglagay ako ng langis. Kaya naman yung ating hair ngayon. So, pero seriously, naglagay ako ng coconut oil sa aking hair. Alam niyo naman ako, organic ang aking amoy. Di ba? Amoy nyog. Okay? Amoy nyog tayo today. So, mga kababayan, ay, nako, grabe. Pero seryoso yung pag-uusapan natin, ha? Ano bang gusto nyo unahin? Si Amy o yung ating kababayan na concerned citizen na hinahunting ngayon ng mga pulis ayon sa ating information? Later, pupunta tayo dyan. Pero I think unahin na muna natin si Mangga. So dahil ngayon mukhang nauuto yung iba sa atin. Okay? Bago tayo magtuloy-tuloy ng mga chika boom boom, syempre present ang lahat nating mga palangga, and laging present si Vega Warp, si James at lahat ng mga palangging-ging, si Bargain Shopper, si Evelyn Berrina, at marami pang iba. Okay, dog? Pakishare naman ito para naman ang alindog natin ay lalong kakabog. Okay. So, unahin na natin si Amy Marcos. Ngayon mga kababayan, actually, kailangan ko pang lumipat sa isa kong Facebook account para makita ko marinig ko yung sinabi niya dahil binlock niya ako. Okay? So, nakablock yung Binibining Maharlika at ang Boljakan. So, kailangan ko lumipat sa Facebook ko para mabasa ko dahil may nag-send nga sa akin mga hitad. Ngayon, humahabol siya sa pambubudol. Okay? Parinig ko muna sa inyo yung sasabihin ng manggagamit, then magre-react tayo. At kung bakit binlock din ako ni Amy, pareho tayo. Sino yung mga binlock ni Amy dyan? Alright, binlock na tayo. Hindi naman ako trolls. Ako nagbablock ako, pero Hazel, Corpus, binlock ka rin. So ako nagbablock ako ng mga trolls ni Lisa Tanas. Kasi yun ang natutunan ko kay Baby Girl Sass. Alright? So ngayon, dati hindi ako nagbablock, hinayaan ko sila. Pero sabi ni Sass, yun ang mga nagre-report sa atin, kaya nata-apektuhan yung engagement natin. So, masunurin ako. Alright? So, kailangan ko pa pumunta sa aking original account. Okay? Here we go. Pakinggan muna natin din ating namnamin. So, at this point in time, nasa 23.6 shares na si Amy Marcos. Pakinggan natin ang kanyang kasinungalingan. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Tayo ni VP, magpalit na raw ako ng... Okay, ganon. Sagot ko, Okay. Hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm Marcos me. ako. Ako ay ako. Ako ay Ako si ay Ivy ako. Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas. Imported pa ang hustisya. Kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 yun. sa balota. Number 39 daw. Yun ang catch doon. So ngayon, mga kababayan, itong kanyang pagsasabi na ito, kaya natin dali lang. Okay? At, alright, here we go. Dali lang Dali lang mga palangga. Nagdali lang, sandali lang ang hitad. Okay? Share nyo muna yan. Share nyo ang aking alindog para naman kakabog ang mga mga kalaban ng bayan. Okay? There we go. So, ayun na nga. Sinasabi niya doon sa kanyang video na, di ba sinabihan siya ni Inday na doon sa isang
sortie sa, I think, sa Maynila, na magpalit na siya ng apelyido. Nakita niyo naman ang drama niya, hindi siya pwedeng magpalit ng apelyido dahil siya ay siya, si Amy siya, may sariling isip, siya ay hindi bumali sa kanyang ng tatay niya, ng paninindigan, ganon yung konteksto. Okay, at hindi daw, ang nagpapatakbo daw ng Pilipinas ay hindi Marcos, kundi Romualdez at Araneta. Nakalimutan ba natin na Romualdez din siya? Ang nanay niya ay Romualdez. Okay? So anong ibig sabihin? Big time budol to. Big time budol to. Kinukuha na naman yung inyong mga mahihinang puso. Okay? Ang sabi niya, hindi nagpapatakbo ang Romualdez at Marcos. Ay, jutang ginin na, bakit hindi niya sabihin na inutil ang kanyang kapatid? Bakit hindi mo sabihin sa sambayan ng Pilipino na Marcos Jr., Adictus Benedictus, bumaba ka na? Definitely, gigil ako nung nakita ko. Tapos yung mga tanga, nakuto. Nakuto kayo. Ay, boto ko na si Amy. Ang dulo, kaya daw siya ay si Amy, number 39 sa balota. So ito ay para sa eleksyon lamang. Ek lamang ito. Bakit kamo? Kung ito ay testamento na ang kapatid niya ay isang inutil, hindi niya masabi na inutil ang kapatid niya na adik na nagpapahirap sa inyong lahat. Kumakawala siya sa litrato ng kahayupan ng mga Romualdez, ng mga Araneta, yung kidnapping na ginagawa ng kapatid niya dun sa 2 minor de edad sa Turkey. Ang smuggling, ang pagpapaupo ni Bangag kay Michael Mann na itinago sa inyo. Diba? At walang black and white, walang sinasabi si Amy Marcos. Ngayon, ilalabas niya sa picture si Bangag, tapos kayo magpauto-uto lang. Anyway, buhay nyo yan. Huwag kayo magpapauto. Ito ay nililis niya. Yung imahe ng kanyang kapatid. Sinisisi niya si Satanas at itong si Romualdez na pinsan niya. At inilalayo niya yung kanyang kapatid. Kaya para magalit kayo dito sa mga Romualdez at Araneta at mamahalin niyo pa rin yung bangag niyang kapatid na ayaw magpa-hair follicle test. Hindi ba malinaw yon? Inilalayo niya yung kanyang kapatid. Tapos sasabihin nyo, bilib na kayo ngayon dahil nagsalita siya. Yung kapalpakan, kahinaan ng kanyang kapatid ay isinisisi niya kay Lisa Tanas, kay Araneta at Romualdez na Romualdez din siya. Tandaan ninyo, alam ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay Adictus Benedictus. Ulitin ko ulit. Okay? Noong ako ay bago nagsalita na gusto ko pang i-cover up ang kahinaan ni Bangag nung may gustong magsalita na bayaran. Diba? Ano ang sabi ko? Manang, grabe ang nangyayari. Ano ba ito si Lisa Tanas? Maglalabas, may pasabog ito, ay maglalabas itong taong ito, alam nyo na kung sino yon. At natatakot ako, baka masira si BBM. Diba sabi ko sa inyo? Sabi ko, baka pwede naman bigyan mo ng trabaho ito. May ganun pa ako, dahil ang gusto lang naman ito, magkaroon ng trabaho. Sabi ko, may ilalabas. Anong sabi mo, Ivy? Ano yun, Maharlika? Yung pagpapabili ni Lisa, ni Lam, ng singhot, ng pangsinghot? Sabi ko, hindi yon. Huwag tayong maglokohan, Ivy. Kung gusto mo, I don't think na mananalo ka. Kung gusto mo, okay, na talagang para ka sa Pilipino, alam mo in the first place, bago mo pinatakbo ang kapatid mo na adik, at ngayon, ang nagpapatakbo yung pinsan mo at itong si Satanas, tapos pababayaan mo lang, gusto mo iligtas ang sarili mo, gusto mong iligtas yung kapatid mo, never ever ka nagsasalita sa kapatid mo na ading bumaba ka na, inutil ka, dahil ikaw ay sumisinghot, yung asawa mo ay nagsusupply sa'yo ng pulburon. Bawal sa batas ang ginagawa, lahat ninyo, lahat yung kapatid mo, na yan ay pangloloko, betrayal of public trust,
na niloloko niya Pilipino ang nagpapatakbo coming from your mouth na ang Romualdez na kamag-anak mo na ikaw din ay Romualdez, putang ina, maglulukuhan pa yun. Ano ka? Ano apelyido mo? Duterte Marcos? Huwag tayong maglukuhan, mga palangga. Ngayon, for last minute, tinutwist nila yung utak ninyo. Nilalayo niya yung kapatid niya sa mga kapalpakan at sinisisi si Satanas at itong kanyang pinsan. Political yan. Political strategy yan ni Amy ng mangga para linisin ang pangalan ng kanyang pamilya sa oras ng eleksyon. Big time budol! Kasi kung gusto niya kayo makalaya sa taas ng presyo ng bigas, sa kahirapan, sa smuggling, sa krimen, lahat, siya ang unang nagsalita. Kung itinuturing niyang kaibigan si Inday Sara, alam niya pala na ang kapatid niya ay hindi nagpapatakbo. Kapag ang presidente ay wala na sa tamang kaisipan, bangag na. Kaya nga tayo may vice president para kapag hindi na nagpa-function ng tama ang presidente, may vice president. Huwag tayong magbududan, Amy. Huwag kayong magpabudol. But again, it's your life. Diba? It's your life. You know, gusto niyo magpabudol muli. So, nililinis niya. So, anong implication nito mga palangga? So, kitang-kita na talagang figurehead lang ang bangag. Kasi kitang-kita na sinasabi niya na hindi nagpapatakbo yung kanyang kapatid na Marcos. At dahil si Lisa Tanas, ang Romualdez at saka Araneta. So, ano ibig sabihin nito? Tanga ka ba? Na hindi mo alam na ang kapatid niya ay inutil. Kung meron tayong inutil na presidente, which is kitang-kita niyo naman, at mismo ang kapatid niya ay nagsasabi at senador pa. Ay ano pa ginagawa natin, Amy? Manawagan ka. Ang sabihin mo, bumaba ka na. Dahil ikaw ay adik, ikaw ay walang bayag, ikaw ay bobo, ikaw ay underdesaya, ikaw ay sinasapak-sapak lang ni Lisa, at si Lisa Tanas ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Maliwanag ngayon sa sinabi ni Amy, pero hanggang dakdak lang siya. Kaibigan niya si Inday Sara? Kaibigan mo pala eh. Anong purpose ng vice presidente? Sige nga. Ano ba yan? Flower pot lang ba yan? Bulaklak lang ba yan? Pang-display lang ba yan si Inday Sara? Bakit nakalagay sa konstitusyon natin na dapat may vice president at kung ang presidente ay hindi na nakakapag-function ng tama, ito ay inutil na, kaya magti-take over ang vice president. Pero dahil gusto nga kayong linlangin ni Amy, kunwari, BFF kay Inday, di ba? Kagabi, narinig nyo. Anong sabi ni Inday Sara? Straight mo to Duterte 10, pero ako, sabi niya, ang iboboto ko, si Mangga at si Camille, di ba? Yun ang sinabi niya. Hindi sinabi ni Inday Sara na iboto natin si Ivy. Walang ganon. So ngayon, ang ibig sabihin nito mga palangga, alam naman ni Ivy, dahil ulit-ulitin ko, January pa lang, yung kanyang mga grupo, sinabi mismo sa akin. Sinabi mismo sa akin, doon pa lang sa tayo sa charter change, magsasalta na raw si Amy. Kaya ka, di ba, sabi ko sa inyo, hindi ko na muna, kinukulit niyo ako, mahal ka. Wala na yan si Amy, ganito, ganyan. Pinagtatanggol ko pa siya noon eh. Sabi ko, hayaan mo, pagbigyan muna natin si Manang, anong petsa na, subudulan portion na naman tayo. Right? Ngayon, dahil kayong mga Pilipino, ako rin pala Pilipino, di ba? Madaling mauto. Yung iba lang naman, pero yung mga palangga kong solid, hindi na uuto. Nababasa ko sa kanilang section, sa comment section. So, malinaw po na seryoso ang kanyang pag-amin na ang kapatid niya ay isa lamang scarecrow, isa lamang laruan, isa lamang puppet na walang bayag, walang kontrol sa mga polisiya, sa direksyon ng bayan, ng gobyerno. Kaya no wonder ang krimen talamak, ang pulboronic sila, ang kidnapping sila rin, ang promotor, ang pagnanakaw sila rin. Hindi ba kayo nababahala? Lagi na lang natin narinig, nababahala ko.
Di ba? Hindi ba kayo nababahala sa tinuran ni Amy Marcos na ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos? Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, bilang isang senador, wala siyang silbi. Nakita mo pala na ang kapatid mo ay inutil. Ba't hindi ka nag-file ng impeachment laban sa kapatid mo dahil pwede mong gawin yan? Pero dahil syempre, ililigtas mo ang pamilya mo, ang buong pamilya mo, within your immediate family, ang sisisihin mo si Satanas at si Bangag. Ibig sabihin talagang buang, inutil talaga si Bangag. Inutil na inutil talaga. Kung alam mo na kung alam mo, alam na natin, kung alam mo, Amy, na si Bangag, di ba, ay hindi ang tunay na namumuno, di ba? Dapat manawagan ka, mga kababayan. Ako po si Senador Amy Marcos ninyo. Nakakalungkot man po sabihin na ang aking ading ay Adictus Benedictus at siya po ay hindi po talaga namumuno sa bayang Pilipinas. Siya po ay isang inutil dahil siya po ay under disaya, sinasapak-sapak, sinisigaw-sigawan, dinudura-duraan lang po siya ni Lisa Tanas. Nananawagan po ako sa aking ading na magkaroon ng transparency, accountability, o pagbibitiw ng aking kapatid dahil siya po ay isang Adictus Benedictus na inutil. Amen. O, di ba? Bigla tayo naging Holy Week ngayon. Kalbaryo, di ba? Dapat ganon. Ganon dapat ang panawagan. Pero sa halip, mga palangga, ginamit ngayong panghingi sa inyo ng simpatya. Political mileage ang dating kaluoy man si Amy ay abaw gin daog-daog sa mga Romualdez kag Araneta, pero Romualdez din naman siya. Ay kaluoy man si Amy tsaka si Bongbong, giatay wala silang power kasi inagaw ng Araneta at tsaka ng Romualdez. Oh my God, may lawyer ba dito? Hindi ko kayo kaaway. But anyway, hindi po kayo, matatalino po kayo kahit elementarya, kayang arukin itong kanyang paghingi ng simpatya sa inyo para lamang siyang iboto. Para makuha niya ang inyong boto. Malinaw pa sa sikat ng araw dahil kung gusto niyang panagutin ang kapatid niya, June pa lang, nung ako ay nagdadakdak at nakiusap kay Amy Marcos na ang sinabi ko ano ba ang nangyayari sa gobyerno ni BBM, ayokong ganito ang nangyayari during the time. Kaya nga ako nagsalita Huwag tayo magbudulan, Amy. Kahit hindi ako politikong tao, alam ko ang mga galawan ninyo. This is political mileage. Ang gustong mangyari ni Amy, sympathy, mag-apaawa effect, dahil nga, siyempre, ginapi-api sila ni Dodong, ni Ading Bongbong, ay abo mga makaluluoy, ginapi-api sang Araneta, tapos tayo nga lang, no? Ang dami na nilang nakawat, si Lisa Tanas nandiyon sa Orlando, gumagapang sa Florida Day. Na-confirm ko sa Philippine Airlines, natin dyan sa Pilipinas, na lumayas nga siya, nandito nga siya sa Amerika. Ginagapang si Trump or may inaasikasong mga kadyutahan. Diba? Tapos sumaluoy na lang tayo kay Amy, ibuto na lang daw siya. Kasi yung kapatid niya, inutil. My God, mga kababayan, hindi tayo mango. Hindi tayo vovo para magpapaniwala dito sa kanyang emotional appeal. Simpatya ng Pilipino, kaya alam mo naman ang mga Pilipino, maluloy-on. Diba? Ganun kayo, maluloy-on. Then what? Budol na naman, ang bugas, mahal manggihapon, ang krimen, di ba, ang kaluluoy ko, mga tricycle driver, construction worker, teacher, nurses, lahat. Mga OFW na pagtungtong pa lang sa airport, ginatamnan na kamo sang bala, gina-extortan na kamo, ang mga NPA, kakampi na ni Bangag. Di ba? Ito ay taktika. Taktika ito ni Mangga. Para ipakita sa inyo na ang Marcos ay the best among the rest.
The only evil daw, ang mga evil lang daw, ay ang Araneta at ang Romualdez. Hindi mo na maitanggal yung pusod mo, yung dugo mo sa mga kawatan, Aimee. Magagawa mo lang, pero it's too late. It's too late. Mahal mo si Inday? Mahal mo taong bayan? Forget about Inday Sara na lang eh. Para ka sa Pilipino? In the first place, bakit mo pinatakbo ang adik mong kapatid? Huwag nga tayo maglokohan. In the first place, bakit ginigipit nyo mismo ang mga pinsan nyo sa Lawag City? Si Michael Marcos Kiyon. May pinost tayo dyan, di ba? Na ginigipit ninyo doon. Sino nagigipit sa mga sarili nyong pinsan? O, ibig sabihin, para lang kayo sa personal, di ba? Ulterior motives, vested interest, lahat na ng interest nasa inyo na. So, gagamitin mo ang paawa effect na ang Romualdez at ang Araneta, 'di ba, para magpanggap na good Marcos kayo, 'di ba? Meron ba ano ba 'yan yung dating ang tamang Marcos, may mga ganun ka pang pa-hashtag eh. Ikaw daw ang tamang Marcos. Hanggang ngayon ba naman, Aimee, nagkaletse-letse na ang buhay ng Pilipinas? Pinoprotektahan mo pa rin ang Addictus Benedictus? Mismo yung kaibigan mo, BFF mo, kung tinuturing mong BFF si Inday Sara, kagabi na nagsabi si Inday na si bangag mong kapatid hanggang ngayon ay hinahamon niya o nananawagan siya na magpa-hair follicle test. Diba? Ngayon, ayaw mong sundin si Inday Sara na magpalit na ng apelyido. Diba? Kasi ikaw ang tamang Marcos. So, the last minute, ang pagtatakip mo sa pamilya mo ay sky is the limit. Right? Dahil hanggang ngayon, ang kapatid mo ay ayaw mong bigyan ng ultimatum na ikaw ading bumaba ka na, hudas ka. Kasi umaasa ka pa rin na may panalo ka. Siyempre nga naman pag wala ka ng trabaho, diba? Nga ka. Diba? Hindi mo na makukontrol, wala ka ng power, nasanay ka na may power eh. Oh, bilyon-bilyon na nakuha sa atin, sabi ni Noemi at Hiri, yeah, corrected by ka dyan, mga palangga. So, minamanipula ng writer ni Aimee ang inyong mga emosyon, darling. Basahin natin ang Emosyon 101. Tignan natin. Okay? Ang tanong ko, bakit mo ako binla? Bakit? Hindi naman ako troll. Tinatag lang kita. Oh. Kung naging mabuti ako sa inyo, dahil akala ko para kayo sa sambayan ng Pilipino, 24.5 na, kung mag-comment kayo dito, never again, never again. Tapos sabi ng isa, okay, sabi ng isa, siya rin naman nag-comment ito, Aimee for PH, big no to Romualdez and Araneta. Romualdez si Aimee ha, huwag kayo big yes to Senator Aimee, Apo Lakay is so proud of you, Julol. Sabi ng isa dito, yan, sabi na isa. Now, sabi niya, I will vote. Sabi niya, yan, will vote for you now. See? May naapektuhan, may nauto na itong emotional appeal na ito. Nangingi siya ng simpatya. Sabi ng isa, iboto na kita. Pero actually, aso yung kanyang, nagki-create ng narrative. May mga trolls din na nananawagan na suportahan na raw si Aimee. Isagad mo na, ilaglag mo na ang baho ng Romualdez at Araneta. So kayo, mahina ang para kayo mahina sa pag-ibig. Niloko na kayo ng jowa ninyo, nahuli nyo sa akto, nakipagtsuktsakan sa iba, di ba? Pinatawad mo pa rin. Tapos ulolokohin ka uli. Di ba? Tama ba? So gano'n na nangyari dito. Ikumpara natin sa pag-ibig. Ano sabi dito? Sabi, grabe, napakagaling talaga mag-isip ni Manang Aimee. Tapos ang nag-comment ay troll. Troll. Lakalak ang profile, 23 friends. Ito yung emotional manipulation sa inyo. Diba? Emotional narrative mo, mga troll, nag-create sila ng narrative para malin lang kayo. Sabi ng isa, ayan na, more of this hanggang May 11. Kahit na, okay, maniniwala lang tayo kay Aimee pag napababa niya yung kapatid niya. Maniniwala lang tayo sa kanya na isiwalat, pero hanggang ngayon, gagamitin lang niya kayo sa eleksyon. Dahil alam niya
nalaglag na siya. Yan ang katotohanan, mga kababayan. So ngayon, uto-utoin na naman kayo, di ba? Kasi sabi niya, anak ako, I'm Amy, anak daw siya ng tatay niya, na gumagawa ng tama, di ba? Anak siya ng tatay niya. Anak ka ba talaga ng tatay mo? Yun yung tanong. Si Bangag, kaninong anak? Well, dahil, alam nyo, nagbabasa ako ng comment, pero kasi mga trolls lang naman, nag-create sila ng narrative doon sa comment section. Ulitin ko. Ito, may nag-comment ba dito? Pag nakita mo ba yung jowa mo na nakapatong sa isang poste? Pag nakita mo ba yung jowa mo na may kinakalantaring iba? Papatawarin mo? May mga eksena ganyan, papatawarin mo? Parang ganito rin ang ginagawa sa inyo. Huling-huli nyo na, ninanakawan kayo muli, di ba? Kinikidnap kayo muli, lahat na lang ng pagigipit, tapos patatawarin mo pa rin. Big time budol talaga yan. Kasi yung pagsasabi niya na anak ako ng tatay ko, chuchu, sabi ko nga, it's clear. Clear like crystal clear na emotional manipulation. Inuuto kayo at ginagamit ang legacy Edna Bush ng tatay niya. Diba? Which is ang tatay niya, diktador. Diba? Pandarambong ang mga ginto natin. Yung 350 tons na gold. 350, yes, tons. Tahimik sila lahat. Alam nyo, natatandaan ko, ang mga Araneta, yung asawa ni Irene, yung pamilya nun, nung bago-bago pa lang, natanggal na kasi, pinabagsak kasi nila yung Facebook page. So, naalala mo to, Amy? Meron dyan na property, I think somewhere, may mag-comment dito, na nilang grab ng mga Araneta. Eto sa side ni Irene, I just forgot, kasi sa dami ng information, i-comment na yan dyan para maalala ko, na inaagaw yung kanilang mga properties kasi matagal na parang long time battle na nila yun eh. Anong lugar yun? In Camarin or somewhere in Caloocan something. Sinend ko po kay Amy Marcos yun. Okay, sinend ko sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, eto kawawa naman, itong mga taong to na nilaland grab yung kanilang mga tinitirikan ng bahay ng mga Araneta. Alam niyo kung ano lang sagot ni Amy sa akin? Oo nga, Maharlika, nakakalungkot. That's it. Saan yun? Yung lugar na yun? Meron ba dito? Kasi ang lahat ng information doon nasa Maharlika page natin yan. Pinorward ko sa'yo yun, Amy. Nilaland graban ang mga tao. Diba? Hinaharas yung mga tao. Sagot mo lang sa akin. Oo nga. Quezon City? Sabi ni Hugot Universe sa QC. Okay? Ngayon, yun nga, ang sabi niya, kawawa naman. Wala siyang ginawang aksyon. Kawawa, senador ka. Kapatid mo, presidente. Pangarap Village. Pangarap Village, ma'am, sa Barangay 179. Thank you, Johnny Anduyan. Yes, pinorward ko po yan sa kanya. Kasi akala ko progresibong bukas tayo. Pinorward ko yan sa'yo, Amy, na you have to do something. Ang sagot mo lang sa akin noon ay, kawawa naman nga sila, oo, Maharlika. Nakita mo kawawa, anong silbi mo bilang senador? Hindi mo tinulungan yung mga kinakawawa ng pamilya mong Araneta. Asawa yun ng kapatid mo eh. Pamilya ng asawa ng kapatid mo na nilaland grab. Di mo, Araneta, mga salot talaga itong mga buwakan ng inang ito. Ngayon, ang ginagawa niya ngayon, ulit-ulitin ko na, teka lang, baka may nabasa ako na nagkakagulo sa may nagkakagulusan. Attorney Glenn Chong, sa Kamelec daw. Yung topic natin dito is seryoso po ito, yung second topic natin. Pero gusto ko lang puruhan na liwanagin ang inyong mga kaisipan, yung mga hindi pa nakaboto na OFW at sa Pilipinas, mga kababayan, huwag po kayong magpapaniwala kay Amy sa kanyang emotional appeal. Ngayon, kung siya ay para sa Pilipino, ang dami pong tsansa ako mismo. May direct message ako sa kanya. Lahat ikinuwento ko na, pinagtakpan ko, pilit kong pagtakpan sana yung kanyang kapatid dahil nga, sabi ko, ano ba yan, ang mga Araneta, Pero alam ko na during that time na umuwi ako sa Pilipinas, na addictos talaga si Bangag, na walang balls talaga. At yun na, sunod-sunod na yung pangyayari, di ba? So ngayon,
ito ay dinidistansya niya ang kanyang kapatid, yung ading niya, kay Lisa Tanas at kay Romualdez. Ngayon, ito ay napakalinaw mga kababayan na inuuto kayo. Wasak na ang pamilyang Bangag o pamilyang Marcos na ito. Alam na yan sa buong mundo, nakawatan sila at ngayon sobrang talamak ang nangyayari sa ating bayan. So nilantad ni Amy sa pamamagitan ng kanyang revelasyon na ang kapatid niya ay isang inutil, isang supot, isang walang bayag, isang addictus, pero wala siyang gagawin. Kailangan nyo lang siyang iboto. Parang dahil nilantad niya yung kapatid niya na hindi nagpapatakbo ng bayan, kailangan nyo daw siya iboto. E jutang ginina, sino ang naglantad at nagtaya ng buhay sa paglantad, sa pag-expose ng kidnapping ni Lisa Tanas at ni Bangag, ang kanilang pagdanakaw, ang kanilang pag-bribery, everything, hindi si Amy Marcos. Etong alindog na ito, si Maharlika, na ni piso, walang pakinabang sa pera ng bayan. Itinaya ko yung alindog ko, kaya itigil ninyo yung pagpapauto dito sa emotional appeal ni Amy Marcos. Diba? Hindi lang yon, mga vloggers. Kayo na laging, kayo Begawar, kayo Dance, kayo Jan Zoro, laging araw-araw kong kasama dito sa bunganga bells ko. Kayo dapat ang parangalan, lahat kayo po dito. Nakasama ko nung ako ay nag-expose, hindi si Amy Marcos. Alam niya, addictus yung kapatid niya. Dahil election, sa tingin niyo ba kung election gagawin niya to? Yun ang katanong ko. Amy, kung hindi ba election gagawin mo to? Eh, pilit na pilit ka pa eh. Nagbabasa ka pa ng script. Dapat noon mo pa nilabas. Humahabol ka eh. Kasi bagsak ka na at alam mo sukong-suka ng tao sa Marcos at saka sa'yo, humahabol ka ba? Wait, teka muna. Isisihin natin yung dalawang hunghang. Si Butod at saka si Tambalostos, pareho naman silang Butod. Iligtas natin si Ading. Kasi iba yung Marcos Chuchu. Diba? Malinaw po mga kababayan na lumabas sa bunganga ni Amy Marcos na nagpapatakbo ay hindi ang kapatid niya. So ano gagawin natin ngayon? Sabi ni Christopher Manresa, in my opinion, she is Amy Lacson. Ngayon, ano gagawin natin ngayon? So pabayaan na lang natin na ganyan ang sitwasyon, mga dodong at mga inday, mga toto, nini. Dahil nagsalita na si Amy na inutil, di ba, na walang bayad yung kapatid niya, hayaan na lang natin. Wala siyang gagawin. Tapos pag nanalo siya, which is hindi siya mananalo, anong gagawin na? Kunyari nanalo siya, wala na yan. Hay, syempre yung kapatid ko. Hay, naku, napaligiran ng demonyo. Giatay, alpot, patutot, punong-puno ng sabot, di ba? Puro na lang ganon. Puro na lang kadyutahan, mga hitad. Dahil ako, ilang araw na lang. Ayan, huwag yung kalimutan ang Duterte 10 at ang number 56. Vic Rodriguez. Ayan! Yan o, Vic Rodriguez. Yang mamang yan. Naka-witness at inilagay mismo sa kanyang libro. Lahat na kadyutahan. Ay, sorry man, Dodong. Sorry, Atty. Vic, nampas ka ni Marlika. Sorry man, Dodong. Hindi na katapasin dito sa likod, di ba? Siya ang nagpas, eto. Ayan magiging available. Hindi ko pa nagawa yung yung task ko Magiging available na po ito sa Shopify, sa Maharlika store natin. Okay? Siya ang unang nagsulat ng libro, inilagay lahat ang kaletsya ni Bangag na inutil si Marcos Jr. Kitang-kita nyo na mga kababayan na malinaw pa sa sikat ng araw na gustong idistansya ni Amy Marcos ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid ay ilalabas na sa litrato at sisisihin niya yung pinsan niya at ang asawa ni Lisa Tanas. Anong kasyungahan yan? Anong kabudulan yan? Kung ganun pala, na hindi pala si Bangag ang presidente coming sa kanyang kapatid, ay hindi pa kayo lumabas sa kalsada at magsalita na never again pababain si Bangag dahil ayon kay Amy, hindi siya ang presidente, ipalit si Inday Sara. As simple as that. Kung gagamitin niyo yung utak niyo,
Pero kung hindi nyo gagamitan ng utak nyo, magpagamit kayo emosyon, huwag kaluluoy. Ay, ambot sa inyo, sana humaba ang mga sabot nyo. Di ba? Oh my God. Ano ito? After mag-election, tapos okay na lang sila uli. Tapos, pag kunwari, nanalo siya, tapos, ay, naluko ko kayo, big time budol, o, di ba? Tapos, bati-bati uli sila. Tapos, kayo, kawawa uli kayo, mga palangga. O, ano yan? May kaso yan. Kasuhan yung dalawang hudas na yan. Ay, pare-pare silang hudas. Ano, hinijack nila? Para kasing ano yan, parang eroplano na may piloto. Di na piloto or driver ka ng sasakyan o whatever. Piloto na lang tayo. Nagda-drive ka o nagpapalipad ka ng eroplano, biglang may hijacker. Inagaw ng dalawang hijacker ang manibela, kunyari, o manibela ng eroplano, tapos dinivert kayo sa impyerno. Right? Boom! Dinivert kayo sa impyerno. Diba? So ngayon, yan ang nangyayari. Kitang-kita na hinijack ang gobyerno ni Bangag, pero ayaw. I mean, actually, it's not really hijack. Kasi when you say hijack, it's like, parang against sa will ni Bangag. Pero ngayon, kasama siya eh. Hindi naman against sa will niya eh. Yung ginagawa nila sa Satanas at ni Bangag, kasama siya. Kasama si Marcos Jr. sa pag-orchestrate, sa pangidnap kay Pangulong Duterte. Sa pagtira kay Inday Sara. Kung siya ay matino na kaibigan, dahil sinasabi ni Amy Marcos na ang mga Marcos ay hindi lumulunok ng mga suka o hindi nakikipag-alyansa sa mga taong umapis sa kanila or whatever. Eh ano yung ginagawa ng kapatid mo? Ha? Anong ginawa niya sa mga Duterte? Anong ginawa niya sa mga Pilipino? Sige nga. Anong strategy yan, Amy? Anong strategy yan, mga palangga? Nilalayo niya yung sarili niya sa nila. Distancing strategy. Dinidistansya niya yung kanyang pamilya dito sa kabangagan ni Bangag. Ako po si Amy. Ano sabi niya? Ako po si Amy. May isip, may salita. Chuchu-chuchu. My God, mga kababayan, saan kayo pupulutin? Asa yung sinabi niya dito? Teka, hanapin ko nga. Ano sabi niya pa? Imported na po yung ating hustisya at yung bigas. Chuchu-chuchu. My God. Huwag na po kayo magpauto, di ba? Hindi po kami nakipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa aming pamilya. Hindi ko po kakainin ang suka para lang sa politika. Julul, nilunok mo na nga yung suka mo lahat. Nilunok mo, kinain mo uli. Diba? Ano ang target ni Amy? Para iboto niyo siya. Diba? Para iboto niyo siya. Napakasimple, mga kababayan. Uutuin kayo. Uutuin kayo kaya huwag niyong iboto. Okay, here's the thing. The other day, mga kababayan, okay? Anong update dyan sa Comelec? Ako ay ako raw, sabi ni Back to Common Sense. Playing safe. Parang alam mo kung sino ang scriptwriter niya, yung director, sabi ni Arbel Octo. Hindi natin alam kung sino. Okay, seryoso. Makinig kayo, mga kababayan. Kahapon po, 2 days ago, ay tignan ko lang dito sa ating Facebook, kay Boljakan. 2 days ago, isiniwalat namin ni Attorney Glenn Chong, si Boljakan, pinag-usapan daw si Boljakan ng taong bayan. Okay, Boljakan, trending daw si Boljakan. Okay, ito mga kababayan, kailangan nyo po itong seryosohin. 2 days ago, ay isinawalat natin, okay, tingnan natin to. Isiniwalat ko po sa inyo ang actually complaint ni John Lee. Isi-share ko lang isi-share ko lang to, mga kababayan. Ito po ay seryoso at natatakot ako para sa kaligtasan ng ating whistleblower. Here we go. Tingnan natin ang ating share natin yung screen natin dito. Okay, here we go. Okay, puntahan natin si Boljakan. Okay. Boljakan, where are you? I miss you. Teka natin si Boljakan na. Okay, si Palangga natin. Asa to si Boljakan? Hindi ata si Inday.
Where's that Boljakan? Where are you? Bakit di kita nakikita yung post? Okay, ito na si Boljakan. Ngayon, 9.7 shares na po itong ating pinapakita sa inyo. Alright? So, eto, mga kababayan, sa kapapasok lang sa alindog ko. O, yan. Okay, nakita nyo yan. Boljakan. Nakita nyo yan? Kahapon, ay 2 days ago, ito, yung Certificate of Challenge Protest Decision of the Electoral Board na ipinorward ng ating kababayan na si John Lee. Ayan, puntahan nyo lang po yan sa Boljakan na yan, si John Lee Bolocado. Okay? Nakita nyo yan, mga kababayan? O, ha? Inano natin yan, tinranscribe natin yan, mga palangga, at ipinakita natin sa inyo, what? Okay. Naghang mo yung computer, kailangan natin ng bago ng computer. Nawala naman si Inday, tiyan mo, hindi na naman ako, ayan, ayan, page unresponsive, hayaan mo na lang, unresponsive daw yung page ko, tanggalin na lang natin. Kailangan natin, itapon ko na tong computer na ito. Pisting yawa. Okay. Anyway, isinuwalat ni Attorney Glenn Chong na doon sa Butuan City, mga kababayan, ay nagkaroon ng testing and sealing. Okay? Kumbaga, ginagawa po yung testing and sealing mga ilang araw bago mag-election. Okay? So dito ay sinabi ng complainant na inireklamo niya sa COMELEC na nung nagkaroon ng testing and sealing sa precinct number 240 sa Barangay Santo Niño, Butuan City, noong May 6 ay ibinoto niya yung kandidato na gusto niya, si Ching Plaza for mayor. Na-meet ko yun dito sa LA, na-interview ko yun, na tumatakbo sa Butuan City, binoto niya yun. At binoto niya yung mga councilors na gusto niya. Nung lumabas sa resibo, ay tama naman ang kanyang binoto. Pero nang tinignan ng electoral returns, ay ang lumabas ay ang mga kandidato ni Bangag. Okay. Nagkaroon ng discrepancy. O sige, tignan natin. Sabi ni John Lee, kumuha muna tayo ng iba pang balota, 'di ba? So kumuha ng panibagong balota. Ang ginawa niya sa panibagong balota para matignan kung ano yung discrepancy nito, mga kababayan, so nag-overvote siya. Meaning, yung mayor, di ba, isa lang dapat ang bubotohin mo. Dalawa, yung kanyang binoto. Okay? Then, yung mga councilors na gusto niya. Supposedly, hindi dapat mabibilang ang boto kasi nung pareho niyang dinatdat na sinidan ng mayor kasi nga overvotes. Undervote is okay, but overvotes hindi mabibilang ng makina. It's the same thing na ang lumabas ay ang alyansa ng mga bangag. Okay? Ang lumabas doon sa electoral returns. Sa resibo, tama. Halos 10,000 sharing na po yan ngayon. Ano po ang nangyari kay John Lee? Bago ako nag-live, kakausap lang natin si Attorney Glenn Chong. I think nasa COMELEC sila ngayon. Hinahunting, according sa information na nakuha ko, hinahunting ng mga kapulisan si John Lee. Mga kababayan. Okay? Natin ito, Okay? So, hinahunting siya ngayon dahil what? Sa kanyang reklamo. Where in fact, ang ginawa ng kawawa nating concerned citizen na si John Lee ay in-erase lamang niya sa national, sa COMELEC, sa Palacio di Traidor, 'di ba? Del Traidor o di Traidor, 'di ba? Para mabigyan ng solusyon. Few days before the election, hey, COMELEC, ito ang makina ninyo dito sa Butuan na ang lumalabas sa resibo ay tama naman, pero pagdating sa electoral returns, ay ang mga lumalabas ay bangag. Dahil sobrang nag-trending like wildfire, yung ating expose sa malungkot na balita ay hinahunting ngayon ng mga kapulisan si John Lee para what? Show cause order or what? Paano? Papaliwanagin? Bakit? Ano ang atraso ni John Lee? Nakagurgur ba siya? Kumidnap ba siya katulad ni Lisa Tanas? At di ba nga? Hinahunting tapos si Ching Plaza na tumatakbo for mayor
according to Attorney Glenn Chong's report, ay pinuntahan din ng mga pulis sa kanyang bahay. Bakit pupuntahan ng mga pulis? Putang ina ninyo, nag-testing and sealing kayo. At yun ang proseso. Nagreklamo, di ba? Kaya nag-testing and sealing para tignan kung ano ang nangyari o kung meron bang discrepancy sa mga balot, sa mga makina. Kasi nakakalibrate na ang alyansa ng mga bangag. So ngayon, hinahunting si John Lee at sinisindak si Ching Plaza, Charito Ching Plaza. Kaya nagbablog tayo dito, hindi dapat ito ang topic natin. May interviewin dapat tayo, inold ko na lang, sabi ko pag available ka na lang kasi importante ito. Ayaw, pamaya available pa siya. So yun, mga kaba, ay may ano to? Ay may solusyon? So ngayon, hinahunting po. Kaya kailangan nating maging vigilant, kailangan nating magmatsyag, kung kailangan lumabas kayo at magnindigan na sabihin ninyong tama na, sobra na, ginigipit na kayo sa inyong mga barangay. Etong mga boses ninyo na pagsama-samahin natin dito. Ako yung boses kumalat na. Wala ng batas. Bakit hinahabol? Bakit hinahunting itong concerned citizen? Di ba, bawat lugar, mayroon talagang testing and sealing. Kasalanan ba ni John Lee? Mga kababayan, ano po tayo? Merlinda, Miro na tayo, Korean brand tayo. Korean company. Kasalanan ba niya na nakakalibrate na yung mga alyansa ng mga bangag doon sa election returns? Ito po'y nakakatakot. Nag-aalala ko kay Sir John Lee at kay Ma'am Ching Plaza. Ito, babasahin ko lang sa inyo kasi nataranta ako dahil sabi ko, I hope safe po si John Lee. Ito mga kababayan. Ang sabi ni Attorney Glenn Chong, ito. Excuse me. Ate Claire, there are people camped in front of... hindi, iba pala to. Sabi niya, kahapon pa pala yun. Sabi niya, Ate Claire, please update on Facebook that John Lee has been hunted by the police and COMELEC to serve as show cause order. Please, sabi niya, highlight that instead of answering and investigating the incident of the vote discrepancy, the COMELEC is using the police to harass and intimidate the witness. We will fight back. They hunted him starting yesterday pa. The police and COMELEC were also at the house of Mayor Ching Plaza as part of their intimidation tactic. Bakit huntingin? Bakit bibigyan ng show cause order? Imbes na sagutin ng COMELEC at ayusin ang makina, tanggalin yung calibration nila worldwide. Siguro yung calibration na yan. Dahil in-expose natin, itinaya ni Glenn Chong ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, itinaya ni John Lee ang kanyang buhay, itinaya ni Ching Plaza ang kanyang buhay, itinaya ni Maharlika ang kanyang buhay. Ngayon, na-expose na sa inyo lahat. Eto, pangaharas, tandaan ninyo. Ang pagbibigay ng show cause order, pag hindi natin ito ineko, pwedeng, pag pumunta ang isang tao, pwede nang dalhin sa impyerno. O gurgurin, imbis na magpaliwanag, maraming pwedeng mangyari sa isang tao sa pamumuno ng adictus benedictus ng mga bangag. Bakit bibigyan ng show cause order ito? Bakit ito intimidate? Testing and sealing yun, legal yun. Practice yun ng COMELEC na titignan muna, sabi nga ni Attorney Glenn Chong. Ang tanong ko nga sa kanya, so ano yan, Attorney Glenn? So dapat, palitan yung makina. Ang sabi niya, may mga contingency plan or machines na nakaantabay. Ang sagot ko pa nga sa kanya, baka mamaya yung contingency machine na yan, calibrated na rin at nakalagay pa rin yung mga bangag.